Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang sex education, isa sa mga mainit na isyung pinagdidibatihan ngayon. Pero ano nga ba ang sex education o edukasyong sexual? Papaloob dito ang usaping pangtao sa sexualidad na pangautonomiya at contraceptive. Kasama rito kung paano gumawa ng sanggol, kung paano maiwasan ang sakit sa pagtatali. Mali ang ilan na ang sex education ay tungkol sa pagtusok at pagsubo ng mga bagay-bagay. Maraming matututunan dito na hindi pang sariling ligaya lang. Yun naman pala, bakit malimit na tinututulan ng simbahang katoliko ang sex education? Siyempre, ang sex education ay may advantage at advantage din. Siyempre, hindi naman yung mawala. Ang advantage ng sex education ay matututo ang mga kabataan na mag-manage or mag-control sa kanilang sarili para maiwasan natin ang early pregnancy or ang tinatawag nilang teenage pregnancy. Pag natutunan nito ng mga kabataan, especially ng mga estudyante, mas malalaman nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa sex para ma-apply din nila ito sa kanilang future. Or kapag nag-ano sila, syempre, sa kabataan, marami tayong mga tukso. So, kapag alam natin ng sex education, ang kahalagahan nito, mas ma-apply natin ito at mababawasan ang population dahil nga, syempre, may kaalaman tayo. Ang disadvantage naman ng sex education ay pag nalaman nito ng mga estudyante, especially ng mga high school, nandun pumapasok ang curiosity nila tungkol sa sex. Syempre, mga kabataan ngayon, nag-ano na sila sa modern world, parang ina-explore nila yung sarili nila para makasabay din sila sa flow ng nangyayari sa paligid. Pag ang disadvantage ng sex education, ayun nga, makikurious sila, maiisip nila, paano kaya pag ginawa ko to? Ano kayang resulta? Ano kayang feeling? Kasi sabi nila, ganito daw yung pakiramdam. So, malaki talaga yung disadvantage niya, especially sa mga kabataan na masyadong wild yung mag-iisip. Kaya much better kung ituturo natin ito sa mga kabataan, especially sa mga estudyante or out of school youth, para mapaghandaan nila ang future nila. Pero para saan nga ba ang sex education? Ano ang kahalagahan nito sa atin? Para sa akin, upang maiwasan ang maagang pagtatalik at maagang pagbubuntis ng kabataan at dapat rin malaman ng kabataan ang kaakibat na responsibilidad sa pagtatalik nito. So, tingin nyo, ang mga best thing kaya pabor din sila sa sex education? Tingnan natin yung mga sagot nila. Nag-interview kami ng iba't ibang estudyante para malaman kung ano ang kanilang mga opinion tungkol sa sex education. Tanong kaya tayo sa mga estudyante ng best ito si Pare. Pare, pwede ba magtanong tungkol sa'yo sa sex education natin? Kasi dito, may apply natin yung mga different ideas na pwede makatulong sa mga estudyante para mabawasan yung population kasi masyadong lumalawas na yung population natin. So, pare, tingin mo, kung ito mo sa'yo ang sex education, may apply pa sa sarili. Oo naman, kasi dito nga, dami ideas sa papasa sa akin. Dito, malalaman ko ano yung mga hindi dapat at mga Pabor ka ba sa sex education? Kung magkakaroon nito sa school natin? Para sa akin, syempre. Para kasi may mga ibang kabataan na hindi pa alam about sa sex. Syempre, nagtatanong-tanong pa, sila kung ano yung curiosity nila, kung ano nga ba talaga yun. Para mas mapalawak yung nalalaman nila. Syempre, maganda kasi pag isang tao parang open-minded, hindi sila naninibago sa mga ganito. Kunyari, about sa bagay-bagay, gaya ng condom. Diba nandidiri kapag nakita. Pero yung iba, para sa kanila, napakalaking tulong para iwas
bawas din populasyon. So tingin mo, ano bang ibang itinuturo sa sex education bukod sa mga ganun sinabi mo kanina? Ano pa bang nilalaman ng sex education? But siguro sa ano, kung kunyari paano ginagawa, kung para saan ba, kung paano ba. Kailan ang tamang gawin? Kung tamang gawin. Ngayon ng ACT 2204 para sagutin naman yung ask natin na kung pabor silang magkakaroon ng sex education sa school natin. So, ano mong sagot ko? Para sa akin, sex education, favor ako na magkaroon ng sex education dito sa school natin. Kasi, hindi naman siya actually masama. Be specific na lang about sa subject. Yun na lang yung mga ituturo na lang. Kailangan, hindi nakaka-apekto kasi Catholic tayo. So, kailangan mayroong mga specific na lesson lang na nasasakop ng sex education. So, yun. Gaya na sinabi mo. Tingin mo may apply kaya ng bawat estudyante ng school natin? Hindi kasi pag nagkaroon ng sex education, sa mga responsabling tao, may iwasan yung mga early pregnancy. May iwasan yung mga abortion. Kasi usually pag kabataan, hindi pa sila ready mag-anak, nagpapa-abort. So, sa Catholic nga, bawal yung abortion. Tanungin naman natin yung mga ka-IT natin. Mga ka-IT dyan. So, tanong ko lang, pabor ba kayo sa sex education ng school natin? Kuya, dadagdag natin siya as subject sa school natin. Pabor ba kayo? Ikaw kuya, pabor ka o hindi? Sa totoo lang, yes, dapat. Kasi para maturuan niyo yung mga estudyante ng tama tsaka maging responsable sila dun sa mga gagawin nilang actions. Kailangan alam nila yung mga responsibilidad ng gagawin nila. Possibly, sa sex kasi, sa iba, ako kasi kung saan nakapunta sa UP, ang sex parang art lang yan sa kanila. Bakit art? Kasi, ano siya eh, part siya ng human nature eh. Ang pinagkaiba lang, pag pinag-uusapan yung sex, pag merong malis, kakapit siya din sa malis, diba? Pag, siyempre, kung gusto nyo last lang, walang mangyayari. Pero kung seryoso kayo sa isang relation, tapos i-involve nyo siya, magbabago siya. Pwedeng dire-diretso na ito, kaya naman, maging responsibility na yun sa mga next generation. Siyempre, sa pagiging pamilya nyo rin, para may turo nyo rin sa kanila. Okay, mag-interview kami ng professor ng Besting, si Ma'am Denise, para sa topic natin. So, Ma'am, pabor ba kayo sa sex education ng school? Kung may Sa school, I mean, dito sa school. Well, sabihin natin na ganito, okay? Ang sex education ay isang komplikadong bagay. Yung sinabi natin komplikado, kailangan ng guro dito ay fully aware sa kung ano ang pwedeng kalalabasan ng gawain na to, no? Tulad sa akin, sa subject ko, general psychology, di ba? Nadidiscuss o nababanggit minsan ng mga bagay na yan. So, maganda kung ituturo ito sa tamang paraan at lagi mo papaalalahanan sa bata. Kasi, syempre, kapag ang bata ay hindi mo tinuruan ng ganyan, mag-explore yan mag-isa. Unlike na kung meron siyang alam, okay, magkakaroon siya ng awareness kung anong kahantungan ng mga bagay na yon. So, sa akin na, ngayon na nasa college na dapat magkaroon, pero dapat tingnan natin mabuti, okay, kung paano ito ituturo. Kasi, pag ito ay tinuro ng bara-bara lang, bakit talaga kahihilap na nun? So, hindi siya basta-basta dapat Ma'am, kung ganun pala, kung bibigyan kayo ng chance na magturo ng sex education, tatanggapin niyo.
pagbubuntis ng mga minor de edad, which is din bawal. Para sa akin naman, kasi hindi naman ibig sabihin na pag sinabing sex education, hindi naman yung nangangahulugan na dapat ituro sa bata kung paano gawin yung bagay niya. Dito sinasabi na dapat na dito tinuturo yung kung paano mo mailalayo yung bata sa maling pamamaraan. Kasi ano naman yun eh, madadaan yan sa ano, sa pagtuturo. Ako naman, pabor ako kasi sa panahon ngayon, especially yung mga teenager, iba kasi yung pagkakaintindi nila sa sex. Kaya kailangan talaga meron tayo ng sex education. So yun, yung mga sinabi ng pabor. So pakinggan naman natin yung mga side ng hindi pabor. Medyo dalawa lang sila. Sige, so ano? Ako muna, hindi ako pabor kasi hindi ako pabor kasi yung syempre yung sex education nagsisimula yan sa tahanan. Syempre dapat yung magulang siya yung maging guide. Alam naman natin naman bawat bata lumalaki. Syempre sila dapat yung magulang kung paano nila papangaralan yung anak nila tungkol dun sa sex education. Syempre hindi yung basta-basta ituro sa eskwelahan yun. Ano yun? Bata, papakita mo agad yung paano yung mga ganito, yung mga pictures na ganito. Syempre mabibigla sila dapat sa magulang talaga nag-umpisa. Yun nga, sinabi ng mga kasabahan ko, dapat ang sex education talaga nagsisimula sa bahay. Dahil kapag ang bata natutunan lang ang pagtatalik sa or sex sa school, magiging curious sila eh. Yung what if kung gawin natin ito? Di ba? Na ano sila na gawin ng isang bagay na hindi pa nila natutunan sa bahay. Lalo na ngayon, ang mga kabataan ngayon kating-kati na sa sex. Dahil yun sa mga magulang hindi tinuturo sa kanilang mga anak. Kaya nga sex education, hindi naman sinasabi na inaalis na ang pamilya ng na permission para paggawa pa. Kaya nga sex education, para yung tama, yung pagkakaintindi nila about sa sex. Nasa sa kanila naman yun eh, yung gagawin nila sa tama mali. Hindi ko mali yung interpretation nila sa sex education. Hindi yan tinuturo para gumanon. Hindi kasi yun nga. Tsaka sex education, hindi nag-umpisa sa tahanan yun. Nasa paaralan yun, kaya nga sex education, di ba? Hindi, kasi mas mabuti pang magulang magturo sa bata kaysa sa ibang tao. Dahil pag ibang tao magturo sa bata, hindi makikinig yung bata, mas mainam sa magulang para is. Pag na-intervention sa ibang tao yan, sisira yan. Pag na-intervention ng ibang tao sa bata. Hoy, magsalita ka! Ay nako, mahaba-haba pa ang usapin at debate tungkol sa sex education na yan. Pero hindi pa rin natin alam kung yan ang tamang solusyon sa lumulugong populasyon ng ating bansa. Kung sa inyo, kumain na lang kayo. الشعب يقول اني حاكم كريم ايوه لك تعرفون من هالشخص يا مذر فكر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن كالكبير عضهم ركضهم مثل بولت خلي يسمعني يعني قد طلع الصوت عربي حبيبي يلا نجتمع نحط فردقات سمعين بيبي ترقصين بالكلاب سكرانين خدرين الكل ينتخلون حياة مأساة ولا تمنع ينسجمون ونرقص كل ليلة وما نهتم بشي نتت رشاشة للبنت وما حد ما سمع شي بنات باعوني غريبا ولا